Habang naglilinis ang tagalinis, hindi niya sinasadyang mabasag ang isang anti-gunk teapot ng may-ari. Akala niya ay hindi gaanong mahalaga ang porselana. Ngunit nang humingi siya ng tawad sa kumpanya ng paglilinis, sinabi ng kanyang manager sa kanya ang isang magandang balita at isang masamang balita. Ang magandang balita ay nagpunta na sa ibang bansa ang may-ari. Bababalik lang siya pagkatapos ng 6 na buwan. At ang masamang balita ay ang anti-gunk teapot na nabasag niya, mula pa sa Tang Dynasty ng China. Ang presyo nito ay sobrang taas. Kahit ibenta pa niya ang 8 henerasyon ng ninuno niya, hindi niya ito mababayaran. Matapos marinig ito, si Laura ay parang tinamaan ng kidlat, habang nakatingin sa susi ng kwarto sa mesa. Agad siyang nakaisip ng masamang ideya. Binuksan niya ang lahat ng pinto ng bilya. Pagkatapos ay komportable humiga sa malaking kama ng may-ari, tinitingnan ng mamahaling damit sa aparador. Pagkatapos ay tumingin sa salamin sa miserableng sarili. Kaya, walang sabi-sabi, nagbihis siya ng mag-agarang damit. Pagkatapos ay sinunog niya ang kanyang mga punit-punit na damit, at biglang naging amo ng bahay. Iniisip ni Laura na hindi niya naman kayang bayaran, kaya mas mabuti pang samantalahin niya ang pagkakataon, para maranasan ang buhay ng mayaman. Kapag nagutom siya, pumunta siya sa silong. Kumuha siya ng steak sa ref na pangmayaman lang, at tinurnuhan ng isang bote ng 2082 na Lafite para mas magmukhang sarili niyang bahay ang villa. Agad niyang pinunit ang lahat ng litrato ng may-ari, at inayos ito sa paraang gusto niya. Gayunpaman, 2 araw pa lang ang lumilipas sa ganitong buhay, nang gambalin ito nang bigla ang tunog ng doorbell. Akala ni Laura ay umuwi na ng maaga ang mga may-ari ng bahay, kaya't dahan-dahan siyang lumapit, hanggang sa pagbukas ng pinto, natuklasan niyang isang batang lalaki pala ang nagtatanong ng direksyon. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumigaw ang kasintahan ng lalaki. Lumabas na buntis ang kasintahan niyang si Xiaomi at malapit ng manganak. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, napilitan si Laura na papasukin ng dalawa sa bahay. Nakitang kritikal ang sitwasyon. Kahit natataranta, tinulungan ni Laura itong manganak. Mabuti na lang at maayos na nailuwal ang sanggol. Habang tinititigan ng munting sanggol sa kanyang mga kamay, hindi mapakali ang kalooban ni Laura. Dahil ito ang unang beses niyang maranasan ang ganito, isang kakaibang damdamin ang umusbong sa kanyang isipan. Iyon ay ang pakiramdam ng tahanan. Siya ay lampas na sa kalagitnaan ng buhay at walang anak. Ngayon, biglang lumitaw ang magkasintahang ito, nabawasan ang kanyang pag-iisa at kalungkutan. Sa pag-iisip na ito, balak niyang angkinin ang pagmamahal na ito. Pagkatapos, masaya niyang ipinaghanda ng mga gamit para sa ina at sanggol ang dalawa. At dahil nga raw kapapanganak pa lamang ng babae at kailangan magpahinga, inimbitahan niya ang buong pamilya na tumira pa roon ng mas matagal. Kahit gaano raw katagal nilang gustong tumira. Dahil dito, masayang pumayag ang binata. Sa oras ng hapunan, pasimpleng nagtanong si Laura tungkol sa pamilya ng binata at ng kasintahan niyang si May. Nalaman niyang Nick pala ang pangalan ng binata, at siya at ang kasintahang si May ay parehong ulila mula pagkabata. Wala rin silang dalawang maayos na trabaho. Kaya ngayon, problema na nila maging ang mga pangunahing pangangailangan. Tuwang-tuwa si Laura nang marinig iyon, at agad niya silang inanyayahan na manirahan doon ng matagal, na parang siya ang may-ari ng bahay. At bukas palad pa niyang sinabi, "Ang bahay ko ay bahay ninyo." Agad ibinahagi ni Nick ang magandang balita sa kanyang kasintahan. Kitang-kita ang kanilang kagalakan. Inakala nila na nakakilala sila ng isang mayamang babae, at nagsimulang mangarap ng magandang kinabukasan. Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng inaakala nilang mayaman, ay isa lang palang palihim na nakikitira sa villa. At sa mga sumunod na araw, si Xiaomei ang responsable sa pag-aalaga ng bata, habang si Nick naman ang gumagawa ng mabibigat na gawain sa villa. Naging may bahay na rin si Laura, na nagluluto ng 3 beses sa isang araw para sa pamilya. Pero agad na naman nagulo ang mapayapang buhay. Nang araw na iyon, ang hardinero na responsable sa paggupit 1 beses kada linggo, dala ang kanyang mga gamit para magayos. Nang makita ito ni Laura, bigla siyang natakot ng husto. Natatakot na mabunyag ang kanyang sikreto na siya ay nagpapanggap, kaya't agad niyang ibinigay ang lahat ng kanyang ipon sa hardinero. Nagkunwaring hindi na niya kayang magbayad ng sahod, para hindi na siya kailangang bumalik para magtrabaho. Buti na lang at hindi naghinala ang hardinero. Matapos niyang mapaalis ang lalaki, nakahinga ng maluwag si Laura. Ngunit nagdulot ito ng pagdududa kay Nick, isang mayamang babae na nakatira sa mansyon. Paano hindi makabayad ng kaunting sahod? Nang magtrabaho si Nick sa damuhan ng hapon, bigla niyang napansin ang maraming mamahaling kotse sa garahe. Pero ang nakapagtataka, walang laman ang tangke ng gasolina. Kaya naman, walang hiya siyang humingi ng pera kay Laura para magpakarga ng gasolina. Pero ibinayad na ni Laura sa hardinero ang lahat ng kanyang ipon. Kaya wala na siyang kahit isang cash-in. Hindi lang yan, sunod-sunod pa ang mga problema. Dahil dumami ang mga bibig na pinapakain sa bahay. Kaunti na lang ang natitirang pagkain sa refrigerator, at paubos na rin ang gas para sa kalan. Kahit ang mga diaper ay naubos na rin. Habang tinitingnan si Laura na umiiwas ng tingin, may sagot na sa isip si Nick. Hindi mo ito bahay, tama ba? Sa puntong ito, hindi na kailangan pang magtago ni Laura. Diretsahan niyang inamin na isa lang siyang yaya. Hindi inaasahan, nang malaman ito ni Nick, ngunit hindi niya balak umalis dito. Sa halip, nagpasya siyang kasama si Laura na magplano, na ipagbili ang lahat ng mahahalagang gamit sa bahay, at patuloy na tumira dito na parang mga parasito. Ngunit habang sila ay nagpapakasaya,
Isang aksidente ang sumire sa kasalukuyang katahimikan. Ang bagong silang na sanggol ay biglang nagkasakit at namatay. Labis na nagdalamhati si Xiaomei bilang ina, kahit na nanghihinayang siyang iwan ang sanggol na ito. Ngunit ang pinakakagiat na kailangan ay itago ang sanggol. Yun pala, kani-kanina lang ay tumawag ang manager ng cleaning company. Sinabi nitong pupunta siya sa villa para inspeksyonin ang trabahong paglilinis. Ang pamilyang takot na mabisto. Tanging magagawa nila ay magmadali at mataranta sa pagliligpit ng bahay. Hanggat maaari ay siguraduhin malinis at maayos ang loob ng bahay. Hindi nagtagal, dumating na ang manager sa tapat ng villa. Nang makita ito, si Laura ay agad-agad na bumaba para salubungin siya. Kahit na perpekto ang ginawa ni Laura, napansin agad ng manager na may mali pagpasok niya. Ang sikat na painting sa dingding ay biglang nawala. Dahil may tinatago, nagkunwari na lang si Laura. Sinabi niyang hindi niya ito nakita pagdating niya. Habang mas malalim na nag-iinspeksyon ng manager, natuklasan niyang marami sa mga kasangkapan sa loob ay nawawala. Napilitan si Laura na magsinungaling na dinala niya ito para sa maintenance. Hindi naghinala ang manager nang marinig ito, dahil si Laura ay isa ng maasahang tauhan ng cleaning company. Lagi siyang masigasig sa pagtatrabaho. Hindi naniniwalang gagawa siya ng anumang ilegal. Matapos matagumpay na mapaalis ang manager, nagdiwang ang pamilya para sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit si Xiaomei na nawalan ng anak, lalong sumisidhi ang kanyang emosyon. Isang araw, mag-isa siyang pumunta sa kalye. Pinagmamasdan ang mga batang nagkakagulo sa labas ng paaralan. Agad na umusbong ang pagmamahal niya bilang ina, kaya nag-apply siya ng trabahong mag-alaga ng bata. Pagkatapos, habang nasa trabaho ang amo niyang babae, lihim niyang dinala ang sanggol sa marangyang mansyon. Tuwang-tuwa ang buong pamilya rito. Muli silang bumalik sa buhay nilang apat. At kinuha pa ni Laura ang litrato nilang apat, at inilagay sa picture frame ng may-ari ng bahay. Nabuhay ng masagana ang pamilya gamit ang mga supply sa villa. Sa tuwing mauubos ang kanilang pera, kinukuha ni Nick ang mga mamahaling gamit sa villa, at dinadala sa sanglaan para ibenta. Kapag nagkapera na, ang tatlo ay muling namumuhay ng marangya. Ngunit isang araw, ang pagbisita ng isang matandang lalaki, ang gumambala sa tahimik nilang pamumuhay. Ang matanda pala ay tiyuhin ng may-ari ng bahay. Ngunit nang makita ang dami ng tao sa bahay ng pamangkin, at ang palaging umiiwas na tingin ni Nick, agad niyang nahalata na mayroong kalokohan. Sinabi niyang tatawag na siya sa pulis. Nang makita ito, biglang nagpakita ng bagsik si Nick. Ayaw niyang basta nalang talikuran ng perpektong buhay niya ngayon. Kaya sa sumunod na segundo, nakita niyang hindi pa tuluyang patay ang matanda. Iniisip na dapat nang tuluyang tapusin. Mabilis na kinalagkad ni Nick ang matanda papunta sa swimming pool, hanggang sa tuluyan na itong malunod. Pero pagkatapos nito, agad na nagsisi si Nick. Nakita ito ni Laura at agad siyang inalo. Ipinapahiwatig na walang ginawang mali si Nick. Ang lahat ng ito ay para protektahan ang kanilang tahanan. Pagkatapos, nagsimula silang tatlo na pagtulungan ng katawan. Mabilis namang dinala ni Nick ang kotse ng matanda sa ibang bayan at ipinarada, at sa dilim ng gabi, inilibing ang katawan sa gubat. Buti na lang at perpekto ang ginawa nila. Walang naghinala sa kanila. Muling bumalik ang pamilya sa dati nilang masayang pamumuhay. Ngunit ang masasayang sandali ay laging panandalian lamang. Habang papalapit ang araw ng pagbabalik ng may-ari ng bahay, hindi mapigilan ni Laura na mag-alala. Sa wakas, sa araw na ito, tumawag ang manager. Sinabi nitong tapos na ang bakasyon ng may-ari ng bahay at uuwi na bukas. Sa narinig, tuluyan ng nataranta si Laura para mapagpatuloy ang kasalukuyang pamumuhay. Kaya hinanap niya si Nick, umaasang mapatay ang buong pamilya ng may-ari ng bahay. Sa ganitong paraan, lubusan na nilang maaangkin ang mansyon. Ngunit nang marinig ito ni Nick, naisip niyang nasisiraan na ng bait si Laura, dahil tiyak na darating ang mga pulis kapag ginawa ito. At kapag nangyari iyon, tiyak na mabubulok sila sa kulungan. Kahit anong sabihin, ayaw na niyang pumatay pa ng tao. Sinabi ni Nick na kaya nilang umalis ng malayo, dala ang mga gamit bago pa dumating ang may-ari. Pero si Laura ay nahumaling na at hindi na makapagpigil. Walang nagawa si Nick kundi kausapin ang kanyang girlfriend. Sumang-ayon din si Amy sa sinabi ni Nick, hindi na pwedeng pumatay ng inosente dahil sa sariling kagustuhan. Kaya kinabukasan, kinausap ulit ni Nick si Laura. Sinabi niya na hindi siya sang-ayon sa plano nito. Nang makitang hindi magkasundo ang tatlo, wala nang nagawa si Laura kundi ang bumigay. Sinabi niyang sang-ayon siya sa pananaw ni Nick, na bukas ng umaga ay dadalhin ang mga gamit at lalayo na. Ngunit ang kondisyon, bago umalis silang tatlo, ay kumain muna ng pangdespedida. Tuwang-tuwa si Nick nang marinig ito. Sa pag-aakalang natauhan na rin ito sa wakas, kaya tuwang-tuwa niyang ibinalita ito kay Xiaomei. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang bangungot ang naghihintay sa kanila. Kinagabihan, nagsama-sama ang tatlo para maghapunan. Nagtagay sila para ipagdiwang ang pagsalubong sa bagong buhay. Pagkatapos, lumipat ang eksena kinabukasan ng umaga. Nang umuwi ang may-ari ng bahay galing sa ibang bansa, nakita na lamang niya ang nagkalat na mga gamit. Nawala na ang lahat ng mahahalagang gamit sa bahay. May sanggol pa sa kuna na kailangang pakainin, at tatlong bangkay sa sahig na namatay sa laso.
Jason. May isa pang bangkay ng sanggol na ibinaon sa hardin sa likuran. Lumalabas na si Laura ay tuluyan ng nalugmok sa ganitong marangyang pamumuhay. Kaysa bumalik sa dati niyang kalagayan, mas mabuti pang mamatay na lang. Kaya pinili niya ang paraang ito, para mapatigil ang sandali bago magwakas ang kaligayahan. Nagbayad din ng 3 para sa kanilang pagiging makasarili.